A big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wide universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm/start and try. Download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. Hello, extraordinary people. This is again your host, Rap, saying welcome back to Not Your Ordinary Podcast. Our episode for today will be a little bit of a sad topic, but I will try my best to leave a positive vibe in the end. So as you can see, this episode is entitled Salamat, Eman. One of Philippines' OG YouTuber, content creator, and vlogger, and music artist, Eman Nimedes, has passed away this August 16, 2020. He died at the age of 27 due to cancer or acute myeloid leukemia, to be in particular. His death left many of the Filipinos, especially those in the YouTube industry, in the entertainment industry, in shock because nababalitaan natin na nakikita natin sa mga pinopost ng Team Payaman, ni Eman mismo, ni Peachy na kanyang girlfriend na nagiging okay yung kanyang kalagayan. Tuloy-tuloy siya sa gamutan, tuloy-tuloy siya sa pagkikimotherapy. Nakikita natin yung mga updates sa kanya sa internet, and recently he even released his third song, which is entitled Uuwian. We all thought na okay pa siya, na kinakaya niya pa. But ayun nga, hindi naman natin alam yung totoong nararamdaman niya. Maybe he has been enduring a lot of pain. For sure, napakasakit nung pinagdaanan niya, napakasakit nung naging laban niya. And nung pinost sa Twitter, sa mga social media accounts ni Peachy, gamit yung account mismo ni Eman na isinugod sa ICU si Eman kasi nagkaroon na siya ng kidney failure, nagkakaroon na ng complications sa katawan niya. Doon pa lang talagang nakita na yung grabing suporta ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kaibigan niya, mga nasa Team Payaman, nasa Tier 1. Gumawa sila ng paraan para makapag-raise ng pera, para matulungan si Eman, mabayaran yung hospital bill na tumataginting ng mga milyones na. But sadly, talagang si Eman na mismo yung nagpahinga. Hindi natin siya masisisi, hindi natin siya pwedeng husgahan kung bakit ganon hindi na siya lumaban, kasi alam nating lahat that he has endured a lot. Napakatagal niyang lumaban. He fought a good fight with cancer. Hindi siya sumuko. Alam ko hindi siya sumuko hanggang sa huli. And talagang nakakagulat lang. Mapapa-realize ka talaga na napakaikli lang talaga ng buhay. Hindi mo talaga malalaman, wala talagang kasiguraduhan kung bukas malusog ka pa, kung bukas healthy ka pa, kung bukas
buhay ka pa. Kaya might as well let us enjoy our lives to the fullest as we live day by day. Spend quality time with our friends, with our family, with our loved ones, especially with ourselves. Make ourselves happy, contented, without destroying our health, our future. Let's just be happy that we are alive. Kasi napakaikli lang ng buhay. Eman is 27 years old. He is such a young man. Napakabata niya pa. Kapag napapanood ko yung mga vlog ni Eman, napaka-enthusiastic niyang tao. Napakadami niyang alam sa buhay. Yan, siya, masayahin yan, palangiti. Lalo-lalo na kapag kasama niya yung Team Payaman, sila Pau Sipagan, sila Roger Rocker, si Kong, sila Yo, sila V, yan, sila Juni. Kapag nakakasama niya sa talagang lumalabas yung pagkamakulit niya. And malakas din yung tama netong si Eman, lakas din ang trip niya. Naalala ko yung napaka-iconic na moment nung tinapak-tapakan niya yung damo sa Payamansyon. So those were the good times. Those were the good memories na iniwan sa atin ni Eman. And even yung mga kanta niya na talaga namang nag-trending sa buong Pilipinas, nagta-top 1 sa charts, nagta-top 1 trending sa YouTube, sa Twitter, sa Spotify, talagang humakot ng maraming views, likes, streams, downloads yung mga kanta ni Eman. Yung una niya palang release na Teka Lang, grabe, napakagandang kanta. Sinundan pa nung kung pwede lang. Tapos eto yung kanyang huling kanta na i-release bago siya sumakabilang buhay, yung Uuwian. Kung papakinggan mo yung mga kanta niya, it has the chill vibe in it. Siksik yung mensahe ng kanta. Mapapatayo yung mga balahibo mo sa ganda ng lyrics, sa ganda ng beat, sa ganda ng harmony ng boses niya. Talagang hindi mo aakalain noon na merong cancer, na merong leukemia etong si Eman. Talagang nagulat din ang buong Pilipinas nung bigla na lang siyang nag-upload sa YouTube channel niya na kailangan nyo ring malaman. In-announce niya na meron siyang cancer. Just after nakuha niya yung 1 million subscribers milestone, nakuha niya yung gold play button niya, in-announce niya rin na may cancer siya. So talagang napakasakit, napakahirap tanggapin bilang isang fan. Ako personally bilang isang fan ng Team Payaman na nakapanood ng mga videos, nakikinig sa mga music ni Eman. Talagang hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na wala na siya. But even though ganun yung nangyari, let's all be strong for the sake of sa mga naiwan ni Eman. Alam ko yung buong Team Payaman ngayon, yung buong Tier 1, yung mga kaibigan ni Eman, lalong-lalo na yung daddy niya na si Daddy Louie, yung girlfriend niya na si Peachy. Alam ko na they are in deep pain right now, they are in deep agony. But I know na pinipilit nilang magpakatatag. So tayo bilang mga fans ni Eman, bilang mga taga-subaybay ng Team Payaman, ni Kong TV, kung sino man sa Team Payaman yung ina-idolize mo. At kung hindi ka man nila talagang fan pero kilala mo si Eman, napakinggan mo yung mga music niya and nagulat at nasaktan ka rin sa balita kaninang umaga, let us just try to be strong. Let us be strong for Eman. Pakita natin na he will be gone physically, but he will never be forgotten. Ika nga, if I die, I'm a legend. Pinatunayan niya ni Eman sa atin. He died as a legend. He has a total of 3 musics, 3 songs, and 180 plus YouTube contents, and napakaraming mga memories, napakaraming mga pagkakataon na pinasaya niya tayo, pinangiti niya tayo, binigyan niya tayo ng kakaibang vibes. And we should be thankful for that.
Which brings me to say to you guys na let's all try our best to be healthy as long as we live, kahit gaano tayo kabata, kahit anong edad meron tayo. Let's stay healthy kasi hindi natin alam. Kakaiba na yung takbo ng mundo ngayon, kakaiba na yung mga nakakain natin, yung mga naiinom natin. Lahat yan meron ng mga preservatives na hindi natin alam. Masarap pero minsan talagang may masama ng epekto sa kalusugan natin. So might as well, let's take double precaution on our health. Lalong-lalo na ngayon, nasa gitna pa tayo ng pandemya. Let's stay healthy. Kahit akala natin talagang malusog pa tayo, malakas pa tayo, hindi kasi natin masasabi eh. So dapat nag-exercise pa rin tayo, kumpleto yung tulog natin, kapag may naramdaman na tayong kakaiba, pa-check up agad tayo. Wag nating indahin kasi hindi natin alam baka ano na yan. And of course, talagang i-enjoy mo lang yung buhay day by day. Pagpasalamat mo sa Panginoon na muli kang nagising. Bago ka matulog, ipagpasalamat mo yung araw na lumipas, na nabuhay ka, na meron kang mga bagong bagay na nagawa. And every day, try to be productive. Try something every day. Try something new every day. Na bago ka matulog, may bago kang maaalalang bagay na nagawa mo. And create memories as long as you can, as possible as you can. Every day, every moment, create memories. Kasi yan yung talagang babalik-balikan mo, yan yung talagang iisip-isipin mo. I don't know right now kung paano mag-move forward etong mga naiwan ni Eman, but I know na hindi nila papabayaan ng isa't isa at tayo bilang mga fans ng Team Payaman ni Eman, hindi rin natin sila iiwan. For sure yan. Sana lang wag silang panghinaan ng loob. This is my personal message to all of those friends na naiwan ni Eman, lalong-lalo na sa Team Payaman, sa kanyang family, kay Peachy, na wag silang tumigil sa pagpapasaya ng mga tao even though they are in a great loss right now. Wag neto mahadlangan yung ginagawa nilang pagpapasaya sa mga tao. Kasi alam ko kung nasaan man si Eman ngayon, gugustuhin niya rin na patuloy kayong magpasaya sa amin. Patuloy kayong magpasaya sa milyong-milyong mga Pilipino na nabubuhay at nanonood sa inyo. Let us also continue to support the family of Eman kasi nabasa ko kanina sa Twitter sa post ni V na halos 2 million pa mahigit yung kailangan nilang bayaran sa ospital para malabas si Eman. So hanapin nyo lang guys sa internet, sa Twitter, sa Facebook, sa account ni Peachy, ni V, andun yung bank account details kung saan kayo pwede mag-donate, kung saan tayo pwede mag-donate para mabayaran yung hospital bill ni Eman. And let us continue to support his work, yung mga music niya, yung mga kanta niya na kanyang ibinigay sa atin. Let us continue to stream it. Kung saang platform mo man to na pakikinggan ngayon yung podcast na to, I recommend to you na pakinggan mo yung mga kanta ni Eman ulit, yung Teka Lang, Kung Pwede Lang, Uuwian. And I'm telling you, it will hit you different right now. Kung papakinggan mo ulit yung mga kanta ni Eman, iba na yung magiging epekto sa'yo ngayon. So I give my deepest condolences to the Nimedes family, to Team Payaman. Condolence po sa inyong lahat. And Lods, Eman, kung nasan ka man ngayon, may you rest in peace. Rest easy, you're a legend. You will be gone physically but you will never be forgotten because you are a legend. Eman Nimedes lang malakas. So palagi nating tatandaan guys, maikli lang ang buhay. Let us try to live as happy as we can every day, every single moment of our lives. Create new memories every day. Learn and do something new every day. So that before you go to bed, before you go to sleep, you can come to think of
hindi ko nasayang yung araw ngayon na nabuhay ako. May mga bago akong nagawang bagay, may mga bago akong memories na maaalala. And I'm telling you guys, napakasarap sa feeling nun. So hanggang dito na lang muna para sa episode na to. Again, this is your host Rap, and thank you for listening to Not Your Ordinary Podcast.